Yan, hulog natin yung tokwa hanggang sa maging golden brown siya. Prito natin siya, prito. Yan. Kailangan evenly siya na golden brown. Lakasan natin ng konti yung apoy. Ayan, tignan natin. Itong tokwa okay na. Ayan, huluin natin ang tokwa. Ayan, kailangan ng tokwa natin is golden brown. Yung golden brown na yan, hahanguin na natin yan. Ayan. Ayan natin sa maging golden brown. Balik rin lang natin yung mga part na yung mga patipa. Hindi pa masyadong naluluto. Yung iba dyan, luto na. Ayan. Tulad na. Mas maganda yung yan, sabay-sabay. Okay. Ayan siya. Ayan, nilipat na natin siya dito sa isang kawali. Ayan. Ano na siya, yung naging golden brown na siya. Ngayon, naglagay tayo ng mantika rito sa bago. Lagyan na natin yung sibuyas at yung bawang. Ayan. Iisa natin siya. Pagkagisa nito, iyaano natin yung tangkay ng kangkong. Tapos sisimplahan natin, okay? Ayan, kung nakikita nyo, mas maganda kasi yung tokwa natin medyo tostado siya para paglagyan ng sabaw, hindi siya madaling madurog. Kailangan lang natin tostahin. Hindi naman masyadong tostado. Talagang prito lang. Hinaan lang natin yung apoy. Yan. Tapos dito naman, habang ginigisa natin ito, yan. Hinaan na natin yung tangkay ng kangkong. Yan. Igisa na natin. Ayan. Ayan. Tapos timplahan natin ng asin at paminta. Paminta. Asin. Ayan. Timplahan lang natin. Ayan. Gisa lang natin yung gisa. Ayan. Hintay natin yung maging golden brown. Hinahan natin yung apoy. I-transfer na natin itong ating tokwa. Okay? Ayan. Tinanggalan natin ng ating tokwa. So, lagyan nyo, i-transfer natin siya dito. Ayan, dito. Ayan. Tapos, haluluin natin. Ayan. Sa halo niya, itimplahan na rin natin siya na lalagyan na natin yung ating oyster sauce. Okay. Yan, itong oyster sauce natin, lalagyan natin. Okay. Ito siya na sa background ko, may maingay.
Nilagyan ko ng tubig para mahalo. Yun. Tapos haluluin natin. Yun. Diba? Kaya na kaya, hindi ako marunong mag-edit eh. Ito na i-edit yan. Kailangan natin siya mag-boil. Pag nag-boil siya, titimplahan ulit natin siya ng paminta na lang kasi maglalagay tayo ng magic sarap. Pwede nyo siya lagyan ng sili kung gusto nyo. Okay, pero sa ngayon wala akong sili, kaya paminta na lang. Hindi ko na siya nilagyan ng toyo. So, hindi ko na siya nilagyan ng toyo para yung lasa lang niya, lasang oyster sauce. Di ba? Yan, tayo na natin siyang kumulo. Yan, pag kumulo siya, ilalagay ko na yung yung magic sarap. Yan. Pa natin. Wow! Pwede, panalo. Panalo luto ko ngayon. So, ilalagay na natin yung magic sarap natin. Bubudbud na natin. Yun, panalo. Tapos halu-haluin na natin, ha. Ayan, kumukulo na siya. So, ilalagay lang natin lalagyan lang natin isang konting tubig. Tapos, sa low fire. Low fire lang muna natin siya. Ayan, kuha tayo ng konting tubig. Ayan, konting-konti lang. Ayan. Saluin lang natin ulit siya. Ayan. Saluin natin. Inilangan ko lang yung apoy para maging para hindi siya masyadong masunog. So, ilalagay ko na yung kangkong. Yan, ilalagay natin yung kangkong. Yan, tapos halu-haluin na natin. Yan. Kala nyo mukhang marami yan, pero pag hinalo-halo nyan, kukunti din yan. Yan. Mas gusto ko kasi may sarsa kaysa sa tuyo. Yan. Haluluin nyo para mag-iwa-hiwala yung kangkong. Yun. Kaya ako nilagyan ng sarsa para yung sabaw niya mano din sa dahon ng kangkong. Ngayon tignan, nagbububo siya, di ba? Yan. Di ba? So, antayin lang natin siyang kumulo. Okay? Yan. So, makikita nyo, kumukulo na siya. Yan. Ilalim lang natin yung kangkong para mas maluto pa siya. Yun. Nakikita nyo? Kaya yung tokwa. Pag hindi nyo siya pinarito mabuti, madudurog siya. Pero pag naprito nyo siya mabuti, tingnan, hindi siya madudurog, di ba? Di ba? Yan, kasarap. Tikman uli natin, ha? Tikman uli natin. Panalo. So, yun na ang ating tokwa kangkong with oyster sauce. Yan. Okay? Ready to serve na. Kain na tayo.